This is our normal day as a marshal at church. Every Saturday night, nandito ako, naglilinis, prepare. Simple lang, pero puno ng purpose. Sa umaga, ako nag-umadge sa parking sa harap ng church. Okay na? Tinitiyak na maayos at ligtas ang pagpaparada ng mga sasakyan. Kasama rito ang pag-guide at pag-welcome sa bawat dumarating. Boss, dito boss! Welcome! Dumarating ako bago mag-alas 7 ng umaga upang ihanda ang paligid ng church. Nagwawali sa harapan at sa paligid ng church. Pinapalitan ang mga plastic ng basurahan at inaayos ang mga tarpaulin. Ang nagpapatuloy sa amin sa ministry na ito ay ang katotohanan na ginagawa namin ito hindi para sa tao kundi para sa Diyos. Kahit di napapansin ng iba, okay lang. Alam namin si Lord ang nakakita. Siya ang nagbibigay sa amin ng sigla at lakas tuwing umaga. Upo kayo. Kaya kahit walang pumapalakpak o nagpapasalamat, tandaan mo na si Lord ay nalulugod sa bawat tapat na paglilingkod. At para sa amin, yun ay sobra pa sa biyaya na binibigay ng Diyos araw-araw. A humble ministry, unseen by many, but always seen by God. Hi! Ako si Tin. This is a day na life ng isang broadcast tech ng Morning Call. Sa umaga, hinahanda kong StreamYard or OBS at Facebook. Sa pamamagitan ng mga ito, binabroadcast ko ang exhortation at prayer ng church. At alam nyo ba, na ginagawa ko ito at the comfort of my home? Since nasa tech era na tayo, yung technical skills and knowledge natin sa technology is pwede na rin natin magamit upang makapaglingkod sa Panginoon. Para sa akin, ang pagiging bahagi ng ministry na ito ay isang paalala at inspirasyon na walang maliit at malaki sa paglilingkod. As long as ginagawa mo ito, The worship is not about you. The worship is not about what you are feeling right now. The worship is not about your problem. The worship is not about your family situation. The worship is about our God. Hallelujah. The Bible says, if you are heavy laden, if you are tired, makipagpalit tayo sa Panginoon. Kung meron kang mga bitbitin sa oras na ito, God is offering an exchange. Bitbitin mo yung sa Panginoon which is mas magaang at iwan mo sa paanan ng Diyos yung mabigat ngayon sa iyong puso at sa iyong isipan. And let your best, let everything of you, let all of you be for the Lord this morning. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay malayang makapagpuri, makalapit at ma-enjoy ang presensya mo. Banal na Espiritu, we believe that you are not limited sa aming kalalagayan, sa aming sitwasyon, sa sitwasyon ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw po ay makapangyarihang tunay. Kaya mo pong gawin ang iyong naisin sa aming kalagitnaan. And with that, God, I pray na hayaan mo po ang bawat mga anak mo po sa oras na ito ay magkaroon ng bukas na puso't isipan nang ang bawat isa po sa amin ay makatugon ng tama at nararapat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Father God, we thank you, Lord, for this great opportunity, for your grace, na kami po ay una mo munang pinili na makarating sa lugaring ito, God. Before we choose, you're the first one who chose us, O Lord. So we thank you, God. You deserve our best. You deserve everything of us. So Lord, may we give you all our best and all of us, O God, without pretension, without hiding,
ng walang pagkukunwari at pagtatago sa iyo, Panginoon. Yung totoong kami, Panginoon, at maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon, nawa ang aming mga pag-aalay ng aming sarili. Kalugdan mo po ito, O God. Maraming salamat po, Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, and we give you all glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. You are perfect, God. You are perfect, God. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, you are at home in my heart. 'Cause you loved me right from the start when I was refusing. Thank you, Lord. Your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. 'Cause Jesus, you have me. You have me completely. Oh, it's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I get closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Thank you, Lord. Hallelujah. Hey. No matter what I go through, no, I keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you made it good. Hey. And you are able. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'm closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Now every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah! Come on, put your hands together, church. Let's praise Him. Come on. Hey! Hey, hey, hey! Come on! You are welcome. Hey, 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 hey! Come on! Such a perfect love.
in this perfect love. Come on! Hey! Hallelujah! Thank you, Lord, for your perfect love. Come on, let's praise Him. Come on, put your hands together, church. Hey, 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 hey. Come on. Open grace collide, a brand new life. Your love changes everything. Into the dark of night, you shine your light. Your love changes everything. Your favor and love go before me. So I've got the reason to feel. On my right and my left, you surround me. So take me now, I'm growing near. Oh, your love, it makes me wanna shout. Woo! This praise inside my heart is just breaking out. You give me your love, and I can't get enough. I give you my love, I'm never gonna stop. Oh, it makes me wanna shout. Woo! Come on, put your hands together, church. Hey! Every time the race by your embrace, your love is my everything. No longer bound by sin or taking in. Your love is my everything. Your favor and love go before me. Come on! So I've got the reason to fear. On my right and my left, you surround me. So take me now, I'm going near. Oh, your love, it makes me wanna shout. This place inside my heart is breaking out. You give me all your love, and I can't get enough. I give you all my love, I'm never gonna stop. Oh, it makes me wanna shout. Dance, dance, you wanna dance? Everybody clap your hands. Go on! For you know our God is victorious, breaking every chain with His love for us. Oh, it makes me wanna shout. Dance, dance, everybody clap your hands. Hands, for you know our God is victorious, breaking every chain with His love for us. Oh, it makes me wanna shout. Woo! Oh, put your hands together. One. Hey. Hey. Come on, let's sing. Oh, your love, it makes me wanna shout. This blaze inside my heart is breaking out. You give me your love, and I can't get enough. I give you all my love, I'm never gonna stop. Oh, it makes me wanna shout. Thank you, Lord. Hallelujah. We're never gonna stop. Praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Jesus. Hallelujah. We're never gonna stop to praise you, Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan mo, mayroong kapangyarihan.
Sa pangalan mo, merong kagalingan. Sa pangalan mo, merong kapayapaan. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So umagang ito, as we worship God today, nais yung paalala na ang pangalan ni Jesus ay hindi lang isang pangalan na ating binabanggit. Ito ang pangalan ng ating tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaan kay Jesus. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng takot, may pag-asa kay Jesus. Amen. Sa gitna ng ating pagsubok, may tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, you're free to worship Him. Come on. Hallelujah. Make this as your prayer. Let's sing with full of conviction. Come on, you can lift up your hands. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, sing your name. Your name is power. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Come on, church. Jesus in the street, Come on, let's declare. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name. Jesus. Shout his name. Shout Jesus from the mountain.
darkness over every enemy. Oh, Jesus, for my family, I speak your holy name. Jesus, shout his name, shout his name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus, for my family, I speak your holy name. Jesus, shout his name, shout his name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus, for my family, I speak your holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Cause I know there is peace within your breath. Speak Jesus. Say the name. Say the name. Oh, Jesus, Jesus. Say the name. Say the name. Oh, Jesus, Jesus. Say the name. Come on, you can lift up the name of Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, there is nothing better than his name. Hallelujah. There is nothing better than his name of Jesus. Oh, hallelujah. We worship you in this place, God. Cause that could not hold you. The veils are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory,
Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name what a beautiful of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Read your voice, come on, church, sing. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yes, God. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name for the last time. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, let's lift up the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Sa presensya ng Diyos yung ating pong talakayan sa umaga pong ito. Amen. Ama namin Diyos, patuloy, O God, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Lord God, sa kadakilaan, Panginoon, Lord God, ng iyo pong presensya, ng iyo pong pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagkakataon muli na kami po ay makapaglingkod, Panginoon, Lord God. Kami po ay makapagpuri sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikinig, Lord God. Ang aming pong dalangin, Panginoon, Lord God, mag-manifest ito sa aming buhay, tumimo ito sa aming kaisipan, magrema ito, Panginoon, sa aming mga utak, Panginoon, Lord God. Nang sa ganon, ito po'y maisagawa, Panginoon, ng aming pong buong pagkatao, Panginoon, lalo po sa mga panahon pong ito. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa pag-iingat mo sa buhay namin, sa pagparito po namin, Ama. Marami din pong salamat, Lord God, sa buong isang linggong pagsama mo sa amin, Lord God. Marami din pong salamat, Panginoon, sa pagiging provision, sa provident, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Lord God, sa mga dinadalangin namin, at sa mga hindi pa po namin dinadalangin, ay ibinigay mo na sa amin, Panginoon.
Marami pong salamat. Papuri at pagsamba, Panginoon Lord God. Maluwalhati ang iyong ngalan. Maitaas ang iyong ngalan, Panginoon, sa aming pong presensya sa umaga pong ito. Ikaw po ang maihayag, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, Panginoon Lord God. Kumilos ka, Panginoon, mightily, Lord God. Katagpuin mo kami, O Diyos, sa kanya-kanya po naming pangangailangan sa umaga pong ito. Ito po ang sama naming dalangin in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Yan. Minsan pa nga po, bigyan mo ng isang magandang ngiti yung iyong katabi. Yan. Ngiti. Yung iba naman, ngumisi lang. Parang di mo lang, una stroke eh. Ayan, ngumisi. Ayan. So, minsan pa nga po, palakpakan po natin ang presensya po ng Lord sa umaga pong ito. Purihin po ang Panginoon. No? Tunay po ang napakadakila ng Lord. Wow, maganda yung baso na ngayon. Wala pa kulay na. Yan. Pero yung laman, wala pa rin kulay hanggang ngayon. Okay, magtatapos na yung taon. Ay, 6 months pa lang pala. Ayan. So, simulan ko po ito no, sa isahong napaka-iksihong kwento. Kasi sinabihan ako kanina, sabi niya, 2 hours ka lang, Pastor Dan. Sabi niya, ang bilis ng oras nyo talaga eh. No? Okay. Sabi niya, no, may isahong bata na kung saan ay sa malayong lugar, malalayong lugar na kung saan ay wala hong elektrisidad, no? Na kung saan ay yung kanila pong pamamaraan ng kanila pong pag-ilaw, no, ay gumagamit ho sila ng lampara. Amen? Nakakita niyo po ho ba yung lampara? Amen? Na kung saan ay ito yung traditional na ginagamit ng mga tao noong panahon, no, na hindi pa po uso yung kuryente. Yan. At kung saan ay ito'y ibinigay ng kanyang ama, sabi ng kanyang ama, ito'y iyong gamitin, sabi ng ama niya, sabi niya, na kung saan ito'y iyong magamit, no? At sa madaling salita, sinindihan ito ng bata, no? Nagngangalang itong pangalanan natin, Ron na lang, Ron. Nakita ko si Ron eh. No? Na kung saan Ron, sabi niya, ay lagyan mo ng ilaw, no? Nagtaka itong kanyang mga kababayan o kabaryo, no, ng gabi na iyon, ay kung saan ay nagtaka sila bakit nagkaroon ng ilaw sa bahay nila Ron. No, kasi bakit electrical engineering yung tatay, siyempre. No, na kung saan ay nagtaka yung mga tao. Sinabi ng kanyang ama, anak, huwag mong itago ang ilaw na ito, gamitin mo ito upang makatulong sa iba. Nang sumapit ang gabi, napansin ni Ron na ang maraming kapitbahay na hirapang maglakad sa madaliim na daan. Sa halip na itago ang lampara sa loob ng bahay, ay lumabas siya at tinulungan ang mga tao. Inakay niya isang matandang babae na pauwi. Tinulungan ang isang bata na nahanap ang kanyang magulang at nagbigay ng liwanag sa mga naglalakad sa daan. No? Para po, konteksto po natin ito sa mga malayong lugar talaga, di ba? Ang daan dati, mga pilapil. Amen po. At talagang ang daan ay maputik, madulas, no, sa gitna ng palayan, no. Hindi ko po alam kung ano po yung inyong kilagisnan, pero sa malayong lugar ganun po, ano pa, pabundok marahil, no. Marami hong mga bagay na balakid sa paglalakad. Nagbigay ng liwanag sa naglalakad sa daan habang ginagamit niya ang ilaw. Ito'y nababawasan sa halip na marami pang tao ang natulungan dahil sa liwanag na kanyang ibinahagi. Pagdating ng kanyang ama, iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ko sa iyo ang ilaw, sabi niya. Ang liwanag ay hindi para itago, kundi magbigay liwanag sa iba. Amen? Amen? Hello? Amen. Ganyan din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Or yung gospel o yung ebanghelyo. Na kung saan, ito po yung binigay ng Diyos sa atin, katulad ng lampara na kung saan dapat din ito ginagamit. Amen? Hello? Amen po. Hindi ito ibinigay sa atin upang itago lamang ang ating puso. Sabi niya, tinanggap natin ang kanyang pag-ibig upang maibahagi natin ito sa iba. Amen po. Maalala ko po no, yung nasusulat sa Gospel 5:16 ng Matthew, di ba? Kaya nga, sabi niya, dapat kayong magliwanag. Amen? Sapagkat sabi niya, lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ng kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen.
ini-emphasize po rito na kung saan tayo ay tagadala ng liwanag o tagatangan ng liwanag. Amen. Marahil no, yung bata ay yung literal na ilaw o lampara, dinadala niya nung mga time na yan, pero tayo sa konteksto natin sa kasalukuyan, tayo yung makabagong ilaw. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, ano ba yan? Ilaw bang papundi na o ilaw na kaya nga di ba sabi, nalala ko bigla, ang nanay daw ay ilaw ng mga tahanan. Amen? Ba't laging pundi? Amen? Lagi, yes daw. Amen? So, yun po. Pero hindi lang ito patungkol sa nanay, tayo hong lahat. Amen? Amen? Kung tunay nating naranasan ang pag-ibig ni Kristo, hindi natin ito itatago, ibahagi natin ang kanyang pag-ibig sa ating pamilya, sa ating kaibigan, kapitbahay, lahat ng pagkakataong ibinigay ng Diyos sa atin. No? By the way po, tayo po ay nasa conquest, nasa harvest event po tayo. Kung mapapansin po natin yung pamamaraan ng ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi ho ito patungkol sa atin. Amen? Hello? Kasi bakit po? Minsan po kasi ang konsepto ng tao, pupunta ako sa church para mapagpala ako. Wala namang masama doon. Amen? Pero sa panahon pong ito, ginagawa natin to para naman sa Panginoon. Amen? Pag-uusapan naman natin ito habang tumatakbo ang harvest event, amen? Amen? Na kung saan ay patungkol ito sa kaharian ng Diyos. Amen? Palakpakan niya po natin yung mga umatin ho kahapon nung 12 pala. Amen? Hindi ko kayo nakita. Amen? So purihin po ang Diyos patungkol sa kingdom ng Panginoon. Ang pinakamahalagang bagay na ating natanggap sa Diyos ay liwanag. Amen po? Kaya nga, sabihan, kayo ay magliwanag. Amen? Sa ibang di ba? You are the salt and the light. Amen? So, doon po ay pinapakita na kung saan ang isang mananampalataya dapat nagliliwanag sa kanya pong paligid. Amen po? Yes. Kung titingnan natin yung kwento kanina ni Ron, na kung saan ay marahil po yung kanilang baryo ay matagal na nagsakripisyo para bakit wala hong ilaw. Amen. Let your light to shine before men, sabihin, that me see good works and glorify your Father. Liwanag nagmumula sa Diyos at ito'y ibinigay upang hindi ating itago lamang, kundi ito'y ibahagi. Bilang tayo ay nakaranas ng liwanag na nagmumula sa Diyos, ay dapat ilantad, ipakita ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat tao, sa bawat tahanan, at sa bawat lugar kung saan tayo gumagalaw. Amen po? Kaya nga po, di ba, mahalaga po na kung saan yung ilaw, yung asin. Mahalaga na kung saan ay nangangailangan ng mga taong katulad, amen, natin, na kung saan magbigay ng inspirasyon sa mga taong nasa paligid. Ang mensahe ng kanyang pagliligtas ay para sa lahat, kaya dapat natin itong ipahayag sa kanyang walang kapantay na liwanag at pag-ibig at kagalakan. Amen. Hello? Mabilis po ibahagi ang balitang mga magaganda. Amen? Hello? Amen? Mabilis po Amen? Magte-trending agad pag maganda, promise. Amen? Halimbawa yon nung nakaraan, di ba? Ay itong sikat na ito, di ba? Nag-trending Kasi bakit maganda kasi yung balita May mga pangyayaring magaganda na kung saan, by the way po, halimbawa yung mga lumalaban ngayon. Nagtitrending kasi bakit maganda kasi yung balita na na binabahagi. Number 1 po, sabi niya po dito, the love of Jesus is compels us to share. Amen po. Di ba? Bilis, di ba? Number 1 na agad. Pero may 16 na subpoint yan. Amen.
Sabi niya, the love of God, sabi niya, the love of Jesus compel us to share. Amen? Taas niya po ng kamay yung makaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Tunay na mapagmahal ang Panginoon. Amen po? Dahil sa kanyang pagmamahal, di ba, sabi niya, John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di ba? Kaya't ibinigay niya, yung kanyang bugtong na anak. Amen? So, pinapakita po din yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. 2 Corinthians 5:14, for Christ's love compel us, sabi niya. Amen. Dahil sa pagmamahal na yon, tayo ay nakaranas ng pagmamahal. We have experienced His love. Amen po. Tayo po'y nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen po. Diba, minsan, kahit mayroon tayong saloobin na kamahal-mahal po ba ako? Tama, opo. Kasi bakit po? Sa paningin ho ng Lord, sa pamantayan ng Diyos, ang lahat ay mahal niya. Amen po. Hello? Mula sa kahalanan at ang dulot nito'y kamatayan, spiritual death, diba? 6:23 ng Romans. Amen. Ngunit dakila ang kanyang pagmamahal, tayong lahat. Pag sinabing lahat, wala hong sinisino. Amen. Wala hong standard, lahat. Hello? Wala hong magsasabi na ito lang yung ako. Hindi, lahat. Kanyang pagmamahal, tayong lahat ito ay ating naranasan. Amen po. Romans 5:8, di ba? Kaya nga, sabi niya, di ba, pinapakita doon, tayo ay minahal ng Diyos noong tayo pa'y makahalanan. Amen? Palakpakan niya po natin ang Diyos na siya lamang ang may kakayahan ng magbigay niyon sa ating pong lahat. Amen po. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng walang patumanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga yan yun, continuation. Actually po, continuation ito ng aking mensahe nung Sunday, yung sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, tayo ay naligtas. Amen? Sa patumanggang, ibig sabihin, walang kapantay. Amen? Hindi tayo naligtas. Amen? Hindi tayo naligtas sa tiyak na kapahamakan at sa condemnation dahil sa ating pong standard sa buhay, tayo ay minahal ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen. Ganon kabuti po ang Diyos. Sabi niya po dito, ganon kabuti ang Panginoon. Amen po. Kaya po dapat maunawaan po natin, tayo ho lahat. Amen po. Hindi ko na po isisipin sa ating sarili na dapat mamuhay tayo ng meron hong confidence. Amen. Mamuhay ho tayong meron hong confidence po na kung saan tayo ay naligtas sa kapamakan dahil sa Panginoon. Amen po. At yan din dapat maranasan ng mga tao sa ating pong paligid. By the way po, yung aking pong title ng aking pong mensahe po ay Why We Share. Amen. Bakit kailangan magbahagi? Bakit kailangan ibahagi? Amen. Last week po, binanggit ang aking title po, The Word, di ba? Word, God's Word. Ngayon po, God's Word po yan, pero dapat ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Hello? Amen. Why we share? Romans 10:14. Romans 10:14. Romans 10:14. Lahat ng unang makabukas po, magkakaroon ng pagpapala na galing po sa Panginoon. Yan, 10:14. Yun. Sa Tagalog ko po babasahin. Sabi niya po rito, ngunit paano nga sila, sabi niya, tatawag sa Kanya at hindi nila sinasampalatayanan at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan at paano sila
makikinig kung walang mangangaral. Amen? Hello? Amen. Para hong sa eskwelahan, hindi hong matututo ang tao, ang mga bata, ay kung wala hong magtuturo sa kanya. Palakpakan niya po natin yung mga papasok po bukas. Amen. Excited na po ba kayong pumasok bukas? Amen. So yun po, yun ang sinasabi niya po dito. Paano raw silang manampalataya kung wala hong magbabahagi ho sa kanila? Paano nila makakasumpong kung wala hong magda-guide po sa kanila? Amen. Letter B po, sabi niya po dito. B, we have been forgiven and given new life, sabi niya. Dahil sa kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, Hesus Kristo, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi lamang niya tayo pinalaya sa hatol ng kasalanan, kundi binigyan niya tayo ng bagong buhay. Buhay na may bagong puso, bagong layunin, bagong direksyon, at bagong alipin. Ang dating alipin ng kasalanan ay naging anak ng Diyos. Congrats mo ngayong katabi mo, congrats ka mo. Yan. At ang dating walang pag-asa ay meron ng pag-asa kay Kristo. Amen. We have been forgiven and given a new life. Amen po. 2 Corinthians, lagi yan binabanggit yun, 5:17. Amen. Bagong pagkatao mula nung tinanggap si Kristo. Dahil sa pagmamahal ni Kristo. Dahil sa ibanghilyo na karating sa atin. Binigyan tayo ng tunay na kapatawaran. Tayo ay pinatawad at tayo ay binago at tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Amen. Letter C po, we have love when we are unworthy. Tayo kanyang minahal kahit hindi tayo kaaya-aya. Amen. Amen po. Sabi nga po ng ibang mga tagapagsalita ay ang ati daw pong pagkatao ay may halon tulad sa sa basang-basahan. Amen. Sabi ng Isaiah, kung ang inyong mga kasalanan, sabi niya, ay kasing pula. Amen. Ng dugo. Amen. 580 po ng Isaiah po 'yun. Na kung saan ay gagawin itong maputi na simputi ng bulak. Amen po. Kahit hindi po tayo kamahal-mahal, tayo ay minahal ng Panginoon. Palakpakan niya po natin muli ang Panginoon. Amen. Ngunit pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Amen. Wow! Kung iisipin mo, grabe ka Lord, di ba? Sino ba naman ako para po ay pagbigyan mo ng pansin ng ganyang mga pamamaraan, no? Na ang iyong buhay ay iyong ibinigay para sa akin. Na kahit hindi po ako karapat-dapat. Amen. Isa sa pinakadakilang katotohanan, ang Ebanghelyo, hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo'y karapat-dapat. Minahal niya tayo habang tayo'y makasalanan pa. Amen? Hello? Amen po? Kaya nga di po ba, kung ang Panginoon ay talagang grabe katulad nating tao na pag nagkasala ay rejection, pero hindi ang Panginoon eh. Sabi niya po dito, tayo ay kanyang minahal habang tayo ay makasalanan pa. Yun ang binabanggit niya po dito eh. Grabe yung puso na meron ang Panginoon. So dapat ganun din po tayo. Yung puso ho natin, dapat meron hindi pong pagmamahal sa mga tao na wala hong relasyon sa Panginoon. Amen. Kamusta po tayo? Pagkat tayo ay dating kaaway ng Diyos at dahil sa kasalanan ay nawala ang ating connection sa Panginoon. Amen. Naalala niyo po yung lumang tipan, amen po, dahil sa kasalanan nahiwalay. Amen. Ang presence ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan. Amen. Pero dahil nga, sabi ko po kanina, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang ibinalik. Amen. Grabe ang Panginoon. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa
sa atin. Celebrate nga po natin yon, yung mga ganong katotohanan. Amen po. Marapat po, malaman din po ito ng mga taong nasa paligid natin. Amen po. Kaya nga po, di ba, yung paghahari ng Diyos, yung kingdom. Yan. Pag sinasabi kasing kingdom, iniisip agad natin yung yung may tore, di ba? May beranda sa taas. Amen po. Yung yung overlook mo, di ba? Hindi po, ang kingdom ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung kingdom na binabanggit. Yung isi-share mo yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Diba yung tema ngayon ng Engage ay yung kingdom and advancement. Amen? Yung advancement kasi ito dapat mayroong pagkilos, paggalaw, umuusad, lumalakad, nag-a-advance. Kung ang kingdom ay hindi umiusad, ay hindi masasabing advancement yun. Nag-stay lang yun. Dapat kingdom stay. Amen? Kaya dineclare yun po, kasi bakit po? Yun yung nais. Papalaganap yung mabuting balita, mahasikan ng gospel, mahasikan ng kingdom. Ang mga taong walang kamalayan, patunay na Diyos. Amen. Parang tahimik ng lead congregation. Amen. Palapakan niya po natin ang Panginoon. Yun po kasi. Opo. Inaalinis ako, sabi ko, grabe yung pagka doon sa kingdom advancement, di ba? Kung umuusad, nag-a-advance. Parang sinasabi ay kailangan ibahagi. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay di na natahiling tahimik. Amen. Ang kingdom ng Diyos dapat hindi nanahimik. Opo. Dapat naririnig. Dapat lumalaganap. Amen. Dapat hinahasik. Amen. Hello. Kapag alam natin ang lunas, binabahagi natin ito. Kapag alam natin ang daan, tinuturo natin ito. Amen? Kung ang kingdom ay ang lunas, dapat binabahagi natin. Amen po? Kung ang kingdom ay kasagutan sa lahat ng mga pangyayari sa kasalukuyan, dapat binabahagi natin. Amen? Iyon po yung katotohanan Amen. Kung ang salita ng Diyos, amen. Kung ang salita ng Diyos ay sapat na, bakit dapat binabahagi? Hello? Ang Diyos lamang ang sagot sa di nakakaranas na tunay na pagmamahal ng Diyos, ng mundo. Amen. Ang Diyos lamang ang lunas, yung kingdom lamang ang lunas. Yung gospel lamang ang lunas. Amen? Ano yung lunas? Gamot po yun. Katugunan doon sa pangangailangan ng tao. Amen? Ang tanging pag-ibig lamang ng Diyos ang siyang sagot sa lahat ng nangyayari sa ating paligid sa kasalukuyan. Amen po? Hello? Kung mapapansin niyo po, di ba, kung maririnig po ninyo, pangyayari na uulit at nauulit. Kasi bakit? Hindi nila nasumpungan kasi yung tunay na lunas. Amen. Para bagang itong mga pangyayari sa kasalukuyan, para bang umuulit at umuulit lang. Pero ang katotohanan po, ay maihinto ang lahat ng mga ito kung masumpungan po nila yung lunas. Kapagkat sa Diyos ay sapat na. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Share the love of God, sabi niya. Of God is merely
a duty is a natural response of heart that love Christ. Kung tunay kang merong pagmamahal sa Panginoon, kung tunay mong nayakap yan, yung pagmamahal ng Diyos, no? Hindi mahirap sa atin na ibahagi din ang pagmamahal at tumugon sa sa panawagan ng Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Kasi bakit? Buo natural Amen. Maliban na lang po talaga kung talagang nakiayon lang, no, hindi naman ako nanghuhusga. Kung talagang kung talagang nag-join lang. Amen. Pero kung ang katotohanan, kung talagang tunay mong tinanggap, no, yung good news, dapat ibinabalita o binabahagi. Amen. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Response of the heart that love of Christ. Amen. Amen. Number 2 po. Amen. Di ba sabi ko sa inyo, mabilis wala na yung oras. The gospel must be proclaimed to all. Yan. So bago po naman, ano po ba ang ibig sabihin ng gospel? Amen. Yung gospel, Kuya Dan, Pastor Dan, ito yung 5 books ng New Testament. Tama din naman po. Amen. Yung 5. Yung Matthew, Mark, Luke, John, yan. Gospel po tawag yan Amen. Yung gospel po kasi yung katotohanan ng Panginoong Hesus. Amen po. Yung balita, yung tungkol sa Panginoong Hesus. Amen. Na siya'y namatay. Amen. Para saan? Sa ating kasalanan. At muling nabuhay. Pagkatapos ng 3 araw. Amen. At inilibing at muling nabuhay upang tayo'y magkaroon ng kapatawaran sa buhay na walang hanggan. Yun po yung buod ng gospel. Amen. Yun yung plot ng gospel na kung saan dapat ito po ay binabahagi sa lahat. Amen. Binabahagi sa lahat. Lahat. Amen. Amen. Yung nagre-rema kanina, habang pinapakinggan po kasi umaga, pag ako po kasi nakikinig po ako ng mga preaching, yung word na restless, yung kawalan, para bang kawalan na ng pag-asa. Amen. Naalala niyo po yung nalunod na dalawang basketball, yung player po ng Ateneo. Amen. Nabanggit po ito ng ating pastor kagabi. Yung kanyang nanay, di ba? Humingi daw po itong pamunuan ng university ng pagpapatawad. Sabi niya, patawarin niyo. Sabi ng nanay, sabi niya, ay kahit ilang ulit niya na kayo ay humingi ng pagpapatawad, ay hindi na po ito maibabalik. Amen. Kung titingnan mo yung puso ng isang ina, na wala ho siya ng pag-asa. Amen. Marami po sa paligid ho natin sa ngayon na nawalan ho ng pag-asa. Ang bawat tao po ay nangangailangan ng salita ng Diyos. For those who overwhelmed by life worries. Doon sa mga taong sobra na, yung pag-aalala sa lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Amen po. Dapat po kailangan nila ho ng gospel. Amen. May mga kilala ho ba tayo na ganun? Huwag na ho tayong lumayo sa ating hong mga sambahayan, sa ating hong paligid, sa ating hong mga trabaho, sa ating hong mga tinabibilangang university o school. Daming pag-aalala. Amen. Itong mga tao na to kailangan ng gospel, ng salita ng Diyos, yung paghahari ng Lord for those who are overwhelmed by life to worries. For those struggling with deep sadness because of loss. Amen. Pinag-aral mo yung anak mo, di ba? Tapos, hindi ko naman siyempre po, aksidente talaga. Amen. Ang laki ng pangarap, naligo lang. Amen, 6-footer po yun, ang tangkad na tao yun. Posible ba na hindi marunong lumangoy yun? Hindi ko niniwala. Oh. Di ba? Posible, di ba? Ang babaw, di ba? Promise, di ba? So, pero hindi natin alam kung ano yung pangyayari. Wala naman po tayo doon sa sitwasyon na yun Pero yung katotohanan po yung
yung puso ng pamilya. Amen. Hindi lang ho isa, dalawa. Amen. Marahil po sa sitwasyon nila nawalan ho sila ng mahal sa buhay. Sa atin din po, di ba? Sa mga taong nakapaligid ho sa atin, ang sobrang malungkot. Tingnan mo nga yung katabi mo. Masaya ba yan o malungkot? Dahil papasok na naman bukas. Mawala na yung haba ng oras ng pagtulog. Di ka naman nagtulog nung walang pasok. Gala ka ng gala. Amen. Ito yung mga tao na yun, dapat makarinig ho sila ng mabuting balita, yung sobrang lungkot. Amen. Alam ko po, sa ating hong pag-uusap sa kasalukuyan, may mga taong nire-reveal ang Diyos sa inyong mga kaisipan. Amen. May mga kilala po kayo. Kapatid, kailangan ho nila ng gospel. Kailangan nila ng word of God. Kailangan nila ng kingdom. Hindi aksidente na narinig natin ito, pare-parehas. Opo. Ibahagi ho natin yung kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. Amen. Binigay nga ito sa akin kagabi na ating senior pastor, o ikaw mag-preach bukas. Pa, sabi ko, alam niyo mo sitwasyon ko sa kasalukuyan, sabi ko. Habang ginagawa ko ito, grabe, sabi ko, Lord, uurong ba ako? Kaya siguro kanina, umaga, text ako ng text sa kanya, hindi niya sinasagot. Call ako ng call, hindi niya sinasagot. Busy. Ngayon lang nag-response. Opo, lahat po tayo may mga pinagdadaan ng kalungkutan sa buhay. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, congrats kung hindi ka dumadaan sa ganung bagay. Pero ang mahalaga ho nito, kailangan pa rin natin ang salita ng Diyos. Amen. Sabi niya, walang mananampalataya. Sabi niya, hindi pwedeng manampalataya kung walang magsasabi. Amen. Paano silang makakasumpong kung hindi sila gagabayan? Paano sila makakarinig kung walang magsasalita? Amen. Marahil po ako ngayon dito sa inyo pong mga pamamaraan ng inyong pong pagbabahagi ng inyong salita. Sa inyong mga kasambahay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga taong hindi natin alam sa paligid. Kailangan ho nila ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on. Worship. Thank you, Lord. Sa katotohanan, Panginoon, Lord God, na wala ho kaming inaasahan. Sa kabila ho ng aming nararamdaman ay kundi ikaw lamang, Panginoon. Amen. People who are seeking, hoping for God's blessings. Amen. Amen. Nakikita ko po sa mga posting. Amen. Yung Matthew 6:33. Amen po. Yung pagpapalang yun ay hindi ho yun mailap. Pero meron hong pamantayan ang Panginoon. Amen. Meron hong tama, pamantayan. Kailangan sabihin, but seek first. Amen. Dapat ipakita natin na ang pinagmumulan ng tunay na pagpapala. Amen. Ang pinagmumulan ng pagpapala ay kung saan ay masumpong yung pag-asa sa kaharian ng Diyos. Amen. People who are seeking, hoping for God blessings. Mula sa kawalan sa buhay ay magkaroon sila ng tamang pananaw sa buhay at makita ang pagpapahalaga ng Diyos sa lahat. God value the lost. Amen. God value everyone. Amen. Mahalaga sa Panginoon ang bawat isa. Amen. Palakpakan niya po natin ang Lord. Thank you, Lord. At kami po'y naging kabilang sa everyone po na yun, Panginoon. At kami po'y nakabilang, Panginoon. At kami po'y nakarinig ng iyo pong salita. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging tagamasid lamang, kundi maging bahagi ng kingdom advancement. Amen. Hello. Malaki po ang pangarap ng Diyos sa simbahang ito. Amen. Pero hindi ho yun mangyayari
pag yung kingdom na yon ay hindi nag-a-advance. Amen. Pag ang gospel na yon ay hindi maihibagi, hindi ho mangyayari yun. Amen. Isang pangarap lamang po yun. Mahalaga po na ibahagi natin yung kingdom. Ang Diyos at ang ilaw ay at kaligtasan ay dapat panghawakan ng bawat tao. Proverbs po yan eh. Alam ko po. Ang Diyos, di ba? Na kung saan ay siya'y nagsisilbing liwanag. Amen. Amen. Ang bilis natin, number 3 na agad, oh. Amen. Every seed of the gospel matters. Number 3. 1 Corinthians 3:6-7. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Amen po. So, mahalaga po na tayo nagbahagi, nag-share, naghahasik. Ayan pa, sa ibang salin ho, nagmamamalakaya. Wala kasing tutubo eh. Illustration nga ho last week ay panahon ho ngayon ng pagbubungkal ng mga lupa kasi tag-ulan. Amen. But God has been making it grow. Ang Panginoon po ang siyang magpapalago. So neither the one who plant nor the one who water is anything, but only God who makes things grow. Amen po? Amen. Ang every seed of gospel matters, sabi niya. So mahalaga po, our responsibility is to lead them to God. Yung ating responsibilidad ay madalas sila sa Panginoon. Yan o. Di ba, ano ngayon ay Super Sunday? Tama ba ako? Amen po, dapat po, through inviting people our church, dapat nandyan po sila ngayon. Amen? So, hindi ho pala, Sunday pinasaya. Masasabing, Sunday, tayo-tayo lang. Amen? Di ba masaya pag may mga bagong kaluluwa na dumadating? Yes. Amen po ba? Kaya ho pinasaya yun. Amen po. Dalhin ho natin sila sa simbahan. Through inviting people, our church, sabi nga natin, Senior Pastor kagabi, sa mentoring ng mga leaders, sabi niya, yung church ay parang timba. Amen. Yung community, ganun din, sabi niya, to reaching out to our community. Nag-share. Alam niyo po ba, may mga churches na wala ho silang mga ganyang mga bagay. Meron nga po akong nakakwentuhan eh. Amen po, Sunday na lang po sila nagkikita-kita talaga, promise. Wala nang youth service. Wala na silang Bible study. Gusto niyo yon? Gusto pa ata nakatabi mo yun eh. Amen. Pero sa ating church, hindi po ganoon ang church natin. Kasi bakit sabi ko nga po kanina, malaki ho yung plano ng Diyos sa simbahang ito. Amen po. Through inviting people to church. Through reaching out our community. Amen. Through personal sharing God's Word. Ito po, mga paraan. Invite po natin. Ano po next week? Ano po yung event? So invite po natin sila. Next week po. Amen. Ang tungkulin natin, tapat nagbahagi ng ebanghelyo ng Diyos, kumikilo sa puso ng tao. Sabi niya, small seed can produce great harvest. Amen po. Simulan na natin pagtatanim. Simulan na natin magpunla, ika nga. Sa panahon pong ito. Kasi bakit po? Darating ang panahon, yan ay lalago. Amen po. Tayo ay aani. Sabi niya po, small seed can produce great harvest. Ang maliit na binhi ay maaring magbunga ng malaking ani. Amen po. So simulan na po natin. Habang nasa harvest season po tayo. Maki-join. Makisabay. Huwag lilihis. Maki-angkop sa programa ng simbahan pong ito. Harvest event eh. Amen. Buti nga po, mayroon tayong VIP ngayon. Isa. Palakpakan niya po natin. Amen. Pero hindi po ganun ang lead ministries. Amen po.
Dati po, yung bangko ho natin sa likod, hanggang ho doon sa pader, tingnan nyo nga po yung likod nyo. Opo, di ba nakakalungkot, di ba? Para sa kaharian ng Panginoon. Kasi bakit hindi po ganun ang community, hindi ganun ang lead eh. Sa pagbabahagi mo ng buhay mo, sabi niya, maaring gamitin ito ng Diyos upang magdala ng kaluluwa kay Kristo sapagkat ang mabuting balita ng kaligtasan ay may kapangyarihan sa buhay ng mga taong makikinig. Amen. Sharing, sabi niya, through the Word of God, magbahagi sa pamamagitan, amen, ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay natin. Ay, Kuya Dan, hindi ba po ako perfecto? Huwag tayong pagkatalunan na gano'n. Amen. Wala hong gano'n. Saka na lang po ako mag-share pag maayos na ako. Amen. Naku, titigas ng paa mo pag yun pa rin ang kinikli mo. Saka na lang po ako mag-share pag mabait na ako. Tingnan mo nga yung patsura mo. Ganyan bang aura ng mukha natin? Magiging mabait pa? Diba? Yung kulang na lang, yung kilay, magsapo doon sa buhok, di ba? Amen? Saka na lang ako mag-share. Saka na lang. Hindi po. Ngayon na po. Amen? Winning soul is urgent matter. Amen? Palakpakan niyo po natin. Sabi nga nung naglindol nung nakaraan doon sa Karangani, grabe, yung isang babae, di alam ko saan yung mangyayari. Lord, sabi ko nga, Lord, magpadala ka po ng iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, na sila po ay makasumpong ng kapayapaan sa sitwasyon po nila sa kasalukuyan. 7.8, grabe. Padalangin natin sa Panginoon na magpadala ang Lord ng mga lingkod niya doon sa lugar na yon, no? Na kung saan ay makasumpong sila ng kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi masama na magtulong tayo sa pamamagitan ng mga things na yan, no? Pero mahalaga doon ay makarinig sila ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ang kapangyarihan ay wala sa tagapagsalita, kundi sa mensahe ng Ebanghelyo mismo. Lahat po tayo, amen po, may kapasidad para gamitin ng Panginoon. Amen. Lahat, meron tayong abilidad. Amen. Para gamitin ng maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Hindi mo na kailangan magtapos ng mga ganyan, hindi. Share lang, magiging buhay ka lang na patotoo sa iyong paligid. Amen. Makita nila ang iyo pong pinaglilingkurang Diyos. Amen po. Maaring hindi natin agad makita ang resulta, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik na walang bunga. Amen? Huwag mapagod. Amen? Huwag manghinawa. Pastor, kasi yung aming pong life group, unti-unti, imbis po mag-multiply, nagsusubtract. Ay mahalaga pa, nagdi-divide pa. Amen? Ano yun? Tuloy pa rin. Huwag pa rin mapagod. Amen? Sabi ko nga last time, sabi ko, 5 years kong kasama. Tapos, magsasalita na lang ganun. Lilipat na po ako. Parang ganun nakabilis. Sa puso natin, sa puso ng isang tao, piling tayo manginayang, magagalit. Kasi nag-invest tayo pare-parehas eh. Wala hong, di ba? Pero, ang katotohanan doon, ginagawa naman natin yun para sa Panginoon eh. Amen? Hello? Sabi ko, ito na, na kami 4, nag-blood compact na nga kami. Oo, talagang grabe. Talagang literal na isang plato ng kinakainan namin eh. Amen? Pero hindi, papatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon eh. Amen? Amen? Sabi nga ng ating Pastor Le, sabi niya, kung disipulo yan, babalik yan sa tahanan niya. Amen. Palakpakan niyo natin ang Panginoon. Huwag hong manginaya. Huwag hong malungkot. Amen. Huwag hong paghinaan ng loob. Bahagi o yan ng pagtatanim natin.
Bahagi ho yan ng pagpupunla natin. Bahagi ho yan pag-share ng ating hong gospel. Di ba? Maalala po ninyo, kahit ang Panginoong Hesus, di ba? Pinagtangkaan siyang palayasin na kanyang bayan. Pinapatay, ano ba? Hinuhusgahan. Amen. Minamak. Amen po. Ganun din po sa atin. Bahagi po yan ng ating buhay. Pero mahalaga, nagpapatuloy tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hello! Season or out season. Hallelujah! Amen! Thank you, Lord, Panginoon. Marami pong salamat sa kapayapaan, sa katotohanan, Panginoon. Di po kami naglilingkod dyan ang sa amin. Naglilingkod po kami dahil sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah! Pahupain mo nga po, O Diyos, ang puso, Panginoon, Lord God, ng mga kapatid ko po sa kasalukuyan na nawawala ng pag-asa. Lord God, nabibreak yung puso nila, Panginoon. Lord, hipuin mo po yung puso nila, Panginoon. Sa kanila pong buhay, sa sitwasyon, Panginoon. Sa pangyayari, Panginoon, Lord God. Maging tapat sa paghasik at nagdudulot ng walang hanggang bunga. Magpatuloy sa pagbabahagi at pakikiisa. Pagbahagi na nais ng salita ng Diyos. Sapagkat ang bawat binhing ihasik, may walang hanggang kahalagahan sa kaharian ng Panginoon. Your labor, sabi niya, 15:58 ng Corinthian, is not in vain. Amen. Hello! Hindi mawawalan, sabi niya, hindi mawawalan ng saysay ang lahat ng iyong ginagawa. Amen. Hindi mawawalan, kapatid, kung sino ka man nakaupo sa kahalukuyan, magpatuloy ka, hindi mawawala ng saysay ang ginagawa mo sa kaharian ng Diyos. Alam ng Lord, alam ng Panginoon kung ano yung tumatakbo sa isip natin sa kahalukuyan, kung ano yung ating nararanasan sa kahalukuyan. Alam ng Diyos, walang lingid sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Mon, thank you, Lord! Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, Lord God. Salamat sa freedom, Panginoon, Lord God. Salamat sa pag-asa, Panginoon, Lord God, na hindi po kami nag-iisa. Panginoon, maraming pong salamat, Lord God. Mahalaga ang bawat binhi ng Ebanghelyo sapagkat mahalaga ang bawat kaluluwa sa Panginoon. Amen. Amen. Huwag suko, kapatid. Huwag malungkot, kapatid. Laban. Amen. Tayo. Sabi nga nung mama na nakausap ko kagabi, kailan ka lang magpapagamit? Sabi niya, pag maayos ka lang. Mama, matangkad yun eh. Ang Ebanghelyo ay tunay na mabuting balita lamang kung makarating ito sa tao sa tamang panahon. Ni Carto F. Henry, sabi niya. Amen po. Ang gospel, no, ay tunay na mabuting balita lamang kung makarating ito sa tao sa tamang panahon. Amen po. Ano yan? Pagdating ng panahon? Parang ano po? Kanta ni Aisha Sigera? Hindi po. Yung tamang panahon po, ito na po yun. Amen po. Ang Ebanghelyo o yung gospel. Amen po. Kaya nga humabuti eh. Sabi niya, be a part of kingdom advancement. Huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo agad nakikita ang resulta sa bawat binhi. Sabi niya po dito, no, katapatan, ang pagpalago at pag-aari sa tunay na kamay ng Panginoon, magpatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat walang binhing na hiyasik para kay Kristo ang hindi nagbunga. Hindi natin kayang kontrolin ang magiging resulta ng ating paghahasik ng Ebanghelyo. Hindi natin mababago ang puso ng tao sa sarili nating lakas at karunungan. Ngunit ang Diyos ay laging sapat sa kanyang salita. Ang bawat katotohanang pinahayag tungkol kay Kristo ay hindi babalik na walang kabuluhan. Sa kanyang takdang panahon, siya ay kikilos, magpapalago ng binhing na itanim natin at magbubunga ito para sa kawalhatian ng Panginoon. Amen po, palakpan niya po natin ang Lord sa gabi po ito. Hapon po ito. Hindi pa nga po tayong tayo nga po tayong lahat. Tayo nga po tayo.
purihin po ang Panginoon. No? Haba pong tinatawag natin yung ating pong mga kapatid, no? Na manunugtog. Mahalaga po, no? Kaya sabi ko nga po kanina, no? Hindi po natin ito narinig para po sa wala hong kapararakan lamang. Marahil din po, hindi ho first time sa inyo, narinig po ito. Ay bahagi ng salita ng Diyos. Ano yung kapatid, no? Ito po yung nangyayari po sa paligid, no? Hindi tayo, siguro, hindi natin masasabi na wala tayong muwang sa nangyayari po sa ating pong paligid sa kasalukuyan. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos para hindi po lang dumagdag sa ating hong bilang. Wala ho sa ganung ano. Ika nga, massive sa panahon po ngayon. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, ito po kasi yung tibok ng puso ng simbahan o ng church. Hindi naman ito sa dami ng agarang tumutugon. Di ba, minsan pa nga, mas marami. Mas marami din ang nawawala. Hindi naman criteria kung buong barangay mo agad. Wala ho naman ganun. Kung sinasabi lang po, ay ibahagi yung katapatan at yung mabuting balita ng Panginoon. Ikaw na nakatayo, na nakapikit sa kasalukuyan, ang bahagi namin ay bahagi mo din. Sabi ko nga po kanina, sa lahat, kung ang puso ng Diyos ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, no, dapat tungkulin mo din na ibahagi ang salita ng Diyos. Ano ba yung pumipigil? Minsan, pinapalutang agad natin eh. Hindi ko kasi trabaho yan eh. Hindi ko naman tas yan eh. Ba't ko gagawin yan? Lang ako laptip eh. Ano pang kaisipang meron ka? Prideful ka eh. Ba't ko gagawin yan? Hindi ba ako leader? Hindi mo naman kailangan ng position para mag-function, ika nga. Ba't ko gagawin yan? Bago ko lang ako. Bakit? Pag matagal ba, kailangan ganun? Hindi po. Lahat. Lahat. Sabi ko nga po na po. Pinapangunahan agad tayo ng mas ini-entertain natin yung mga bagay na alam mo, yung magkapagtago tayo para yung nais ng Diyos hindi natin magawa. Maraming sinasaksak sa utak natin. Alam ko po, busy po tayo lahat. Ito po, busy po. Lahat po tayo, mayroong mga nararamdaman. Lahat po tayo, mayroong pong pinaglalaban. Lahat po tayo, mayroong sinisite. Lahat po tayo, mayroong karir na tinatanaw. Sino na lang ang gagamitin ng Lord? Kung ang lahat ng mga yon ay doon tayo nagtatago. Kung di ikaw, sino? Hindi ba tanongin sarili mo? Kung di ako, kamo ay sino? Kaya nga mahalaga, kapatid, kaya ito naririnig natin. Kasi bakit napapanahon? Tingnan niyo po yung paligid. Tingnan niyo po yung mundo. Hindi yung matapos yung gera. Tingnan niyo po yung national government. Tingnan niyo po yung bayan natin. Tingnan niyo po yung baryo natin, yung barangay natin. Tingnan niyo po yung tahanan natin, yung paligid natin. Kailangan ho nila ng salita ng Diyos.
papayagan. Huwag ho tayo magtago. Sa umaga pong ito, no, kung mayroong sinisiksik yan sa utak mo na tao, hindi ko lang kung katrabaho mo yan, sama mo sa buhay mo yan, marahil pamilya mo yan, marahil magiging kaklase mo yan. Ito yung kapatid, yung oportunidad para malaman nila ang Panginoon habang nasa masigla pa tayong buhay ng paglilingkod. Pwede ka bang mag-isip, pwede ka bang isipin yung mga tao sa kasalukuyan. Opo, may nararamdaman po tayo pare-parehas. Opo, mabigat yung sitwasyon. Opo, wala ho makapagtago dun. Opo, may target po dapat isite kasi bakit po malinimanda ako. Opo. Paano na yung tuition ng anak ko bukas? Magsisimula na. Wala pang gamit. Opo. Sabi ng salita ng Diyos, maari bang malagdagan ng inyong buhay? Sabi niya, sa inyong pag-aalala. Opo. Pero ang katotohanan na mayroon pang higit na mahalaga, yung masumpungan ng mga taong ito, yung pag-asa na binibigay ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig at sa walang patumanggang pag-ibig ng Diyos, kung bakit natin ito naririnig. Pwede ba habang sila'y umaawit, mag-reflect po tayo. Lagi ko ito binabanggit, no? Gawin natin ibang oportunidad ang linggong ito. Huwag nang magiging nakasimba ako, naka-attend ako, nakapag-share ako. Maganda po yun. Dapat magkukulan ng habang at wagas mong magsinta. Ikaw na nakikinig, ibahin mo naman istorya ng buhay mo. Habang walang Wag puro ikaw. kaya nang Wag puro tago. masukulian ka ng mabuti. Wag puro alibay. Sa lahat mong Wag ginawa. puro pagmamalaki. Wag puro Yakap pride. mo ako sa aking gawin. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng Alam mo yung dapat mong gawin. at katuwiran na kahit minsa'y di na bahid.
mama mo sa next week. Huwag niyo pong gawin dahil binanggit ko po. Wala, may naano lang sa akin. Siguro hindi naman po aksidente sa Panginoon. Sino yung tao na yun? Kaya dahil ano po yung dapat kong gawin? Hindi ko alam. Pero alam mo, yung Diyos ko kasi Diyos mo din eh. Amen. Kung tunay mo na unawaan mo, dakila na biyaya ng Diyos, may dapat kang gagawin. Kalinggong ito, idagdag mo sa bago mong karir. Yung pag-win, yung pag-i-invite. Idagdag mo, kalinggong ito, yung magbabahagi ka ng kaharian ng Diyos. Huwag niyo pong gawin dahil nabanggit ko lang po. Huwag niyong gawin pag napipilitan lang po kayo. Gawin niyo po para sa pagmamahal natin sa Panginoon. Sige po, tasya po natin yung ating kamay at awitan po natin ng Lord yung nagbigay ng dakilang biyaya. Come on.
Sama namin sa langit, tunay na ang iyong salita. At ang iyong paghahari, Panginoon, ay dumadating sa aming mga puso. Panginoon, wala kaming maitatanggi sa lahat ng mga katotohanan ng aming narinig, Lord God. Just give us, allow for us, Lord God, a change of heart. Sa iyong mga anak na naririto, nakatayo sa iyong harapan, Panginoon, Lord God, sa aming lahat, dulutin mo na kami ay magkapagpanibago ng isip at tuluyan na sumunod na hindi nag-aalinlangan, O Diyos, sa kabila ng aming mga dinaranas at mga pagkukulang. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga biyayang espiritual na iyong pong dinadapo sa bawat isa sa amin, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Pagbibigay mo sa amin ng presensya ng Santong Espiritu na laging nandyan, Panginoon. Laging tinutulak kami sa kabanalan. Salamat sa banal na Espiritu, Lord God. We continually receive, Lord God, your touch, your healing right now. Someone is rightly needed. Someone who rightly needed healing right now is receiving it, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, come on, receive the touch of healing inside and out. Hinahawakan ng Diyos, kapatid, ang iyong buong pagkatao sa oras na ito. Ano man ang inilalapit mo sa Panginoon, Lord, come on. Ask it right now. In Jesus' name, Lord, naririnig mo ang hiling ng iyong mga anak sa oras na ito. We receive also the blessing sa mga pumapasok, mga namamasukan, sa mga humingi ng kalakasan, sa mga nag-aaral, Lord God, sa mga humihingi ng kasipagan, at sa bawat mga anak na bumabalik sa kanilang pamilya at nagkaroon ng mga kabigatan, Lord God, ang banal na Espiritu sa amin bilang mga templo, Panginoon, ay nag-a-activate ng kakayahan sa oras na ito, kalakasan na magawa ang lahat ng mga dapat magawa, Panginoon, Lord God. Patayuin mo kami sa mga panahon ng kabigatan, Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Lord. Salamat sa iyo ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Come on, shout! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kayo po ay babalik sa inyong mga upuan at mananatili pong nakatayo. Yung mga itatalaga po natin sa mga gawain, mga lingkod, mga tagapaglingkod, mga ministry staffs, tayo po ay manatiling nakatayo. Yung mga miyembro naman po na hindi pa po nakapagpalista, mga volunteer, sa mga panahon ngayon, na unawaan po natin yan. Kayo naman po ay maupo dahil ipapanalangin po natin yung ating mga ministry staffs. Sa mga nakaraan po, kinansela po muna natin lahat ng mga assignments, mga volunteers for the purpose of making the right heart, making the right mind. I am urging all the ministry OICs, the council, to look sa lahat po ng mga nasa labas din na hindi pa po na ipanalangin o sa mga hindi nila alam nakalista sila, baka may mga gano'n. Come on, let's check it because I did not know who are those who are signed. Sa oras na ito, kayo po ay papanalangin. Ang sabi ng Book of Genesis, even sa time ng Israel, ang Lord ay nag-a-anoint din. Hindi lang ng mga taong gumaganap sa mga banal na gawain katulad ng pagtuturo, pangangaral. Ang Diyos ay nagbabasbas din ng gumagawa, manggagawa, nag-a-anoint ng mga manggagawa
sa iba't ibang aspeto, kahit yan ay paglilinis ng CR. Hindi lang po nag-a-anoint si Lord na nagsasalita sa harapan ng mga entablado. Si Lord nag-a-anoint din kahit sa mga maliliit na gawain. So if you believe it is but rightful to give it to the Lord, and it's about time to give yourself to the Lord. I respect po yung hindi pa po decided dyan. But to those who are decided already, let the Lord anoint you. Because every work without God's anointing is just tiresome work. But with the presence of God, you do not work alone. You work with Jesus. And if your work is with Jesus, then it's a happy work. There's tiredness, but it's not tiresome. It's not going to make you very much to stop. May kapaguran, pero hindi hihinto. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi nakasentro sa kung kaya mo pa. Ang paglilingkod ay nakasentro sa Diyos na laging magsusupply sa iyo ng kalakasan. Praise the Lord, God. That's kingdom ministry. Kung ang paglilingkod ay nakasentro sa pwede, sa mga seasons mo, then that's centered in you. Pero kung ang paglilingkod mo, anytime God wanted. Are you there? Did you understand that? Lord, hindi lang ako kung pwede ngayon, pero anytime, Lord. Kahit sa kalsada, kahit sa pagdadrive, kahit sa paggawa ng kung anong pwede, as a representative of the kingdom wherever I go, I offer my life. At the end of the day, napagod, pero may umusad. That happens only when you live under the kingdom. And under the kingdom, there's a king. And that king is Jesus. Let's bow our heads. Lord God, ikaw po nakababatid sa puso ng bawat isa. Alam mo, may mga panahon, may mga seasons. There are seasons who are down. We are down. There are seasons that we are up. There are seasons that, Lord God, sobrang dami. Mayroon ding season sobrang konti. But God, you are the season. You are the God of the seasons. And you know the situation. Mula sa iyong kalangitan, Panginoon, kita mo lahat. And I pray, Lord God, that you seal these people with the power of the Holy Spirit. So that anything, any way, in any way, the enemy will strike them, Lord God. Anything, in any way, the enemy, Satan and his demons, will teach them in the mind wrong mentality, Lord God. They will be kept protected, Lord God, by your Holy Spirit. Hallelujah. Right now, isuko mo sa Diyos muli ang pinaka-rason, ang lahat ng mga rason para ikaw huminto. Isuko mo yan kay Lord. Lord, minsan nahirap, minsan kulang. Lord, minsan sobrang. Isuko mo sa Panginoon bilang lingkod, bilang manggagawa ng Diyos sa kanyang kaharian. Hallelujah, hindi kanya kahit kailan iiwan ni pababayaan. Hallelujah, sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa iyo. You are the temple of the Holy Spirit. Pag sinabi ng Lord, ganitong paraan ka muna, itong pamamaraan, itong ganitong area lang muna, that is, still a command. It comes from the King. And Lord God, sa oras na ito, naririnig mo ang tinig ng iyong mga anak, Lord God. I pray as the pastor of this church, Lord, complement their desires. Pagpalain mo ang mga anak mo that who always seek first the kingdom and your righteousness. Lord, raise people, servants, raise staffs, ministry staffs who would have tiredness but will not have tiresome, will not be very much to stop, Lord God. In Jesus' name, I rebuke that mentality. Lord, iulan mo sa kanila, Panginoon,
ang pagsama, ang pagkapangyarihan ng Santong Espiritu that will keep us so strong enough to fight the good fight of faith, Lord God. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, Lord God, let them receive right now. People of the Lord, receive. Receive. Receive the blessing. If the Holy Spirit is correcting you right now, receive it. Sabi mo, thank you, Lord. I'm receiving it. Hallelujah. If the Lord is inspiring you right now, come on, receive it. Thank the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nawawalan ka ng gana ng mga nakaraan. And right now, the Holy Spirit is filling you up. Filling you up. Come on. Oh. Serving the kingdom, the King of the kingdom, never starts in us. It starts with the King. Give you praise. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa selyo mo sa pamamagitan ng Santong Espiritu, Lord God. Let it manifest in our works, Lord God, your glory. Let us decrease and you increase, Lord God. Ganito man ang sitwasyon ng iglesia sa ngayon, Lord God, it's because you are cleansing this church. You are preparing the church for your greater plan. For a much genuine worship celebration. For a spirit-filled worship, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kasama ng lahat ng mga miyembro, ibinabalik namin sa iyong trono. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila. And this we pray in the name of Jesus. Everybody shout, Amen. Hallelujah. Come on, let's celebrate. Yes, God, thank you, Lord. Come on. Open grace, your light, a brand new light. Your love changes everything. Into the dark of night, you shine your